Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Jeriel T. Diaz at ngayon ay tatalakayin ko ang aking mga punot. Una na dyan ang mga hindi maaaring bumoto. Pangalawa ay ang contractualization at ang outsourcing. Mauna ang mga di maaaring bumoto. Narito ang tatlong dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi maaaring bumoto. Una ay kapag ang tao ay makatunayang wala sa tamang pag-iisip. Hindi sila maaaring bumoto dahil sa kakayahan nilang mag-isip, pagproseso at gumawa ng desisyon. Dahil yun ay nakaka-apekto sa kalidad ng botohan. Pangalawa ay ang mga taong nakatula ng isang taon o higit pa at walang pardon o kaya naman amnestiya. Dahil nalabag nila yung batas at yun ang magsisilbing bago sa nila. At lalo na wala silang pardon or amnestiya, kaya naman mas lalo silang nawawala ng karapatan na bumoto. Pangatlo ay mga nakatulan ng krimen laban sa pamahalaan o sa seguridad ng bansa. Hindi sila maaaring bumoto dahil nilabag nila ang batas at dahil nilabag nila ang tiwala ng publiko o ng mga mamamayan. At doon lamang tatapos ang patungkol sa mga di maaaring bumoto. Sunod naman ay ang sa contractualization, kung saan ang kahulugan ng contractualization ay ito ay patungkol sa mga trabaho na pansamantala lamang at madaling palitan ang mga manggagawa o ang mga nagtatrabaho dahil sa kontrata. Madalas ang kontrata ay nag-range from 5 to 6 months at nakadepende pa rin sa sitwasyon kung hanggang kailan sila magtatrabaho. Dahil pag natapos ang kontrata ay maaaring wala na rin silang trabaho. Kaya ang trabaho ay hindi sigurado. Ngayon naman ay tumungo naman tayo para sa outsourcing. Para naman po sa kahulugan ng outsourcing, ang outsourcing ay kung saan ang isang kumpanya ay nangangailangan ng serbisyo kaya kinakailangan nilang kumuha ng mga manggagawa o ng mga magtatrabaho mula sa iba pang kumpanya or yung mga third-party companies para matugunan yung pangangailangan nila. Halimbawa na lamang nito ay kapag ang isang business company ay mayroong produkto na binibenta at kailangan makarating iyon sa consumer or customer, kinakailangan nila, madalas ay hindi sila nag-hire ng sarili nilang taga-deliver. Kung hindi gumagamit sila ng mga third-party companies kagaya ng J&D company para yun yung magde-deliver para sa kanila or mag-aano ng tungkulin. Magbibigay ng servisyo or tungkulin para sa kanila. Kaya naman po gumawa ako ng Venn diagram dahil nakita ko ang similarity ng dalawang konsepto na to. Kahit na sila ay may higit or major differences. Ayan, sa contractualization po ay makikita natin na madalas sila po ay nag-hire ng mga direktang empleyado, ngunit may possibilities pa rin na gumamit sila ng outsourcing. Ngunit nilagay ko siya sa contractualization dahil madalas itong nangyayari sa contractualization. At meron pa ng dali ang kontrata. Para naman sa outsourcing, gaya nga na sinabi ko kanina, ito naman ay kumukuha sila ng empleyado sa ibang kumpanya or third-party companies at sila ay nangangailangan ng serbisyo. Para naman sa huli, ang kanilang similarity ay ginagamit sila ng kumpanya o ng mga ahensya para makatipid sa effort, sa time at sa cost ng labor. At dun lamang po nagtatapos ang aking report or ulat ngayong araw. Muli ako si Jeriel P. Diaz at tapos na po yung pag-ulat.